inyo at maulan, ano? Praise God. Ang ating aralin sa hapong ito ay patungkol sa tagumpay sa pangalan ni Jesus. Last week, we studied about how to overcome the powers of darkness. And we are we Christians, uh, we are not dwell in the power of darkness. Makikita ho natin there are 6 armors of God na natutunan po natin. Ano po yung una? Tinatawag natin how to overcome the powers of darkness. Number 1 is the belt of truth. Okay? So ang mga Kristiyano dapat tumayo sa katotohanan. Amen. Pagdating sa katotohanan, straightforward sa Panginoon. Amen. Ang tinatawag nating pangalawa ay tinatawag nating breastplate of righteousness. Na sa pagdating sa katotohanan, dapat ang mga anak ng Diyos ay tumatayo sa katuwiran. Amen. At yung pangatlo, yung tinatawag nating the sandals of how to share the gospel or the good news of salvation. At yung pangatlo, at yung pangapat, yung tinatawag po nating the helmet of salvation. Dapat patunayan natin, lakaran po natin ang salita ng Diyos, patunayan natin na tayo po ay ligtas. Amen po ba? Sapagkat tayo po ay naligtas, hindi sa mabubuting gawa, kundi tayo naligtas upang gumawa ng mabuti. Amen. At yung pang-lima po natin, yung tinatawag nating the shield of faith, na kung saan ito po yung panangga natin sa nagliliyab na palaso ng kaaway upang magtatagumpay tayo. Amen. And then yung last is the sword of the Spirit, which is the Word of God. And this is our offensive weapon. Na dapat nating gamitin ito para panlaban po natin sa kaaway. Because we are not fight against flesh and blood, but against the rulers, authorities, principalities, and spiritual forces of wickedness in these heavenly realms. Kaya ang pakikibaka po natin ay bilang isang Kristiyano, ay once na tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo, no, bilang Panginoon natin tagapagligtas, doon na po nagsisimula din ang ating pakikipagdigma bilang isang tunay na anak ng Diyos. Ang objective natin, ang layunin natin sa pag-aaral na ito ay number 1, to have an attitude to embrace. O tinatawag po nating saloobing mapanghahawakan po natin sa pamagitan po ng salita ng Diyos. And then second, a resource to ask for or mga kaloob na maaari nating hilingin para gamitin po natin sa pang-araw-araw ng ating pamumuhay para magiging matagumpay tayong Kristiyano. At yung pangatlo, a theology to understand o ang teolohiyang mapapanaligan po natin na pwede nating panghawakan na sa gitna ng mga pagsubok at problema o sa gipit na sitwasyon, meron tayong kumpiyansang harapin at mga ito at tayo po ay magtatagumpay. Amen? Purihin po ang ating Panginoon. Sapagkat tayong mga Kristiyano ay tinawag ng Diyos na magiging mananagumpay. Sapagkat ang Ebanghelyo ng Diyos ay nagdadala po sa atin ng tagumpay at hindi talunan. Amen po ba? Amen. Naniniwala po ba kayo? Parang mahina. Mamaya yon, magkakabwistuhan na. Okay. Ayan. So, tagumpay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Alam natin na ang salita ng Diyos maraming sining ng pananagumpay na pwede nating gamitin, no, upang tayo po ay magtatagumpay sa lahat ng bagay. Ang Biblia, ang salita ng Diyos, maraming pamamaraan upang kung paano ka makasurvive sa iyong problema, kung paano mo malalagpasan, lalo na ikaw ay nasa gipit na sitwasyon.
Sino po sa inyo nakaranas ng gipit na sitwasyon? Ha? Ang pinakamababaw na katagalugan ng gipit na sitwasyon ay said na said. Na? Said ka na sa pera. Said ka na sa pagkain. Said ka na sa kalusugan. Said ka na sa relationship. Said na yung mga kaibigan mo, walang tutulong sa'yo. Said na yung mga taong walang susuporta sa'yo. Pati po yung mga, pati yung kagalakan mo, yung joy, no? Hindi si Sister Joy. Yung joy, said na rin. No? Ano pa? Pati yung membro mo, said na rin. Iniwan ka na ng mga membro mo sa church. Diba? Naranasan niyo yun? Ako, naranasan ko yan, no? Walang natira, isa na lang. Sabi ko, ikaw, gusto mong iwanan ako? Gusto mong umalis? Sumama ka doon sa corporation. Nagtayo sila ng corporation. Sabi niya, hindi ko iiwan ang Land Church. Sabi niya, maglilingkod ako sa Panginoon. Sabi niya, magsusuporta ako sa gawain ng Panginoon. Huwag ka mag-alala, pastor. Sabi niya, makakaahon din ang Land Church Kupang. Kung sila umalis, ako hindi. Pero papalitan ng Diyos ng mga magagaling na tao. Purihin po ang ating Panginoon. Amen? 6 months pa akong nagkaroon ng depression. Umiyak pa ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, wala naman ako kasalanan. Pero praise God. Tinugon ako ng Panginoon. Sabi niya, pagdating sa truth and righteousness, tama yung ginawa mo. Dahil ang leadership ng land, hindi pwedeng mag-compromise sa maling gawain. Nabasa ko ang 1 Samuel chapter 15, verse 16, chapter 15 and chapter 16. Alam niyo po, si Samuel ay umiyak po siya kay Saul. Nanghinayang po siya kay Saul, kay King Saul. Alam niyo po si King Saul, tinanggal po siyang magiging hari ng Israel. Sabi ni King Saul, sabi ni Samuel sa kanya, ni Propeta Samuel, dahil hindi mo sinunod ang utos ng Panginoon na ubusin, lipulin ang lahat ng mga Amalekites. Nag-disobey ka. Hindi mo ba alam na obedience is better than sacrifice? Hinahanap niya si Saul. Sabi niya na doon sa Carmel, sabi ng mga nakakilala, naghandog, puntahan mo doon. Pinuntahan niya, kinompronta niya. Sabi ni Saul, ginawa ko na lahat ng pinagawa sa akin ng Panginoon, sinunod ko lahat ng utos. Pero sabi ni Samuel, ano yung narinig kong mga huni ng hayop, mga baka, mga kambing, ano yun? Di ba sinabi ko sa iyo, huwag kang magtitira. Pati yung hari, hindi mo pinatay. Naghandog ka pa na kung saan yung trabaho ng isang priest, ginawa mo pa. Magmula ngayon, tatanggalin ka na bilang hari ng Israel. Alam niyo po, naglupasay si King Saul sa harapan ni Samuel, ni Propeta Samuel, umiyak. Sabi niya, maawa po kayo, huwag niyo akong iiwan. Samahan niyo po ako. Patawarin niyo po ako sa lahat ng kasalanan ko. Halos mahubaran si Samuel, yung laylayan ng kanyang damit, na humahawak si King Saul, nagmamakaawa sa kanya. Hindi. Magmula sa araw na ito, tatanggalin kita, matatanggalin ka ng Diyos ni Yahweh bilang hari ng Israel. Si Saul, sa chapter 16, pag binasa niyo yon, magdamag na umiyak si Saul. Hanggang kailan ako magmumukmok? Sabi niya, hanggang kailan ako didibdibin nang hinayang ako kay Saul? Kasi alam niyo si Saul, wala siyang katulad na hari sa buong Israel. Matikas, matipuno, matangkad, gwapo, maimpluwensya, matalino, makarisma. Baga sa yung good profile. Kaya si Saul, naging hari siya because of people's choice. Pinili siya ng mga tao. Dahil ayaw ng mga Israel, ayaw ng bayan ng Israel, ng Diyos, ng hukom. Bigyan mo kami ng hari. Ngayon din, ang sabi ni Prophet Samuel,
Kung bibigyan ko kayo ng hari, kailangan sumunod kayo. Kailangan gawin nyo to. Lahat. Gawin nyo yan. Huwag kayong mag-disobey. Magpasakop kayo. Ay, hindi. Wala kaming pakialam. Basta bigyan mo kami ng hari na mamumuno sa amin. Yun ang kanilang kahilingan. Pero na-depress si Samuel. Umiyak po siya. Kaya sabi ng Diyos sa kanya, "Hoy, bumangon ka. Huwag kang magmumukmuk. Tumayo ka, lagyan mo ng langis, ang lalagyan ng langis. Pumunta ka kay Jesse sa Bethlehem. Ituturo ko sa iyo yung magiging hari ng Israel." Amen. Ano pong ginawa niya? Sumunod siya sa Panginoon. At inisa-isa niya ang 6 na anak ni Jesse. Sabi ng Diyos, huwag kang tumingin sa panlabas na anyo. Tumingin ka sa puso. Amen. Huwag sa outward appearance. Hindi yan ang basihan ko. Tanungin mo si Jesse kung may anak pa siya. Wala na. Kaya tinanong ni Samuel, sabi niya, meron ka pa bang anak? Meron, 7. Nagpapastol. Batang-bata pa, nagpapastol. Tawagin mo rito, papuntahin mo rito. Nung malayo pa lang, papunta pa lang siya, nakita na siya ni Yahweh. At sinabi ng Diyos kay Samuel, yun ang pipiliin kong magiging hari ng Israel. Pagdating niya, i-anoint mo siya ng oil. Bubuhusan mo siya ng langis sa ulo. At nung pagdating niya, binuhusan ni Samuel ng langis, inanoint niya, at yung Espiritu ng Diyos ay sumakay David. Sa mga anointed na lingkod ng Diyos, nandoon yung pagsama ng banal na Espiritu. Dahil si Haring Saul, iniwan na siya ng Holy Spirit. Amen? Kaya sabi ni King David sa Psalm chapter 51, "Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. And cast me not away from your presence, O Lord. Restore unto me the joy of my salvation." Huwag mong hayaang lumayo ka sa akin, banal na Espiritu. Ikaw ay mananatili. Amen. Amen po ba? Sino po sa inyo nakaranas ng depression? Buti na lang, hindi nagkaroon ng guhit yung noo ko, pero yung hairline ko nababawasan. Sabi ni Pastor Roland, dati ang kapal ng buhok mo ah. Yeah? Totoo naman ho yun. Nung bagong-bago pa lang ho ako rito, pati sasakyan ko makinis. Pero ngayon, magkamukha na kami ng sasakyan ko. Naka-eyeglass na rin. Yeah? So, lahat yun, no, naranasan natin. Said ka na, walang-wala kang mapupuntahan. Pero tandaan natin na merong tagumpay sa pangalan ni Jesus. Amen? Meron tayong tagumpay. No? Purihin po ang ating Panginoon. Kung saan, inodyo ka na ako ng demonyo, lumayas ka na sa land. Iwanan mo na yung kupang na yan, umuwi ka na lang sa Nubalitses. Huwag ka nang pumunta-punta dyan. Yun ang discouragement ng demonyo sa akin. Alam niyo po, kagabi, nagpatuto din yung senior pastor natin, si Pastor Sunny. Talagang sabi niya, mamamatay ka na. Ginanon siya ng demonyo. 24/7 ng demonyo pag mag-akusa. Tindi niyan. Mamamatay ka na. Yamang-yabang mo. Pa-pray-pray ka pa. Nagpapagaling ka ng may sakit. Di ka naman gumagaling. Mamamatay ka. Pero alam niyo po, sabi ni Pastor Sunny, dahil naranasan niya parang kinapos siya ng hininga, hirap ng ganun. Yung alam mo yung mapuputol na yung hininga mo, sino nakaranas ng ganun? Pero nanalangin siya, talagang nilabanan niya sa pangalan ni Jesus, lumayas kang demonyo ka, hindi ako mamamatay, gagamitin ako ng Diyos, pagagalingin ako ng Diyos. Amen. After ng pray niya, pinagaling siya ng Panginoon, binigyan siya ng kalakasan ng Diyos. Amen. Kapag dumadaan tayo ng depression, kanino tayo humihingi ng lakas? Kayo, kanino kayo humihingi ng lakas? Ang sabi sa salita ng Diyos, do you not know, have you not heard, the Lord is the everlasting God. The everlasting God, sabi niya, He never grow tired or weary. No one can understand or no one can fathom His understanding. He gives strength to the weary. He increases the power of the weak. Even youths
Sabi niya, even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall, yet, sabi niya, who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow tired, and they will walk and not be faint. Sa Diyos lang, sabi po ni Nehemiah sa chapter 8, ang sabi po niya, sabihin mo sa mga tao, this day is holy to the Lord. So don't be grave, but shout for joy. Because the joy of the Lord is your strength. Amen? Kaya hanapin natin ang kalakasan natin sa Panginoon. Walang pwedeng mag-encourage po sa inyo, sa bawat isa sa atin. Kahit anong encouragement ibibigay ng kapatiran sa iyo, kung hindi mo hahanapin ang kalakasan mo sa Diyos, walang mangyayari sa buhay natin. Amen? Amen. Encourage natin yung ating sarili sa salita ng Diyos. Hanapin natin ang ating kalakasan sa Panginoon upang tayo po ay magtatagumpay. Amen? Purihin ang Diyos. Tagumpay sa pangalan ni Jesus. Tingnan po natin ang scripture. No? Ang sabi doon, ang scripture po natin ay nasa Hebrews chapter 1, verses 1 to 4. Sabi doon sa point number 1, ang pangalang pinakamataas sa lahat. Pinakamataas sa lahat. Bakit pinakamataas sa lahat ang pangalan ni Jesus? Kaya sabi niya doon sa letter A, higit na mataas kaysa mga anghel. Pero bakit, ang katanungan, bakit pinakamataas ang pangalan ng Panginoong Jesus? What makes Jesus better? O ano po ang mga patunay natin na siya ay pinakamataas? Nandyan po sa Hebrews. Paki-plus ng screen natin. Ayan. So, tandaan nyo po, no, pitong bagay na nagpapatunay sa Scripture na si Jesus ang pinakamataas sa lahat. Noong unang panahon, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Subalit, sa kanyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng bagay. Ito number 1, tagapagmana ng lahat ng bagay. Number 1, Jesus Christ is the owner of everything. Amen? Pagmamayari ng Diyos, ng Panginoong Jesucristo ang lahat ng bagay. Kahit ang buhay natin, pagmamayari ng Diyos, hindi yan para sa atin. Kundi gagamitin natin ang buhay natin para sa paglilingkod, sapagkat pagmamayari tayo ng Diyos. Amen? Ituloy po natin. Nasa pamamagitan rin niya'y ginawa niya ang mga bagay sa sanlibutan o ang mga sanlibutan. Number 2 na nagpapatunay na pinakamataas ang pangalan ni Jesus, Jesus, sabi doon, Jesus is the creator of the universe. Creator of the universe. Ayan, no? Pinapatunayan ng scripture na siya po ang naglikha ng buong mundo. Lahat ng bagay na nakikita ho natin, hindi yan gawa ng tao. Yung dagat, yung lupa, yung kabundukan, pag tiningnan po natin, no, mamamangha po tayo sapagkat merong naglikha. At pagka merong naglikha, merong manlilikha. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? He is the creator of the universe. Siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas. Anong ibig sabihin dito ng scripture? Jesus is God. Amen? Siya ay Diyos. Amen.
Agree. Sinasabi ng scripture, siya ay Diyos. Nung araw, may subject akong cults and occults. O Arnold, anong pipiliin mo? INC? Hindi, born again na ako, pipiliin ko. Kasi may mga debate eh. Kailangan gigisahin mo sa mantika yung INC. No? Talagang ang tawag po diyan apologetic. Kailangan ipaglalaban mo yung pananampalataya mo sa Diyos. Amen. Patunayan mo. Ipagtatanggol mo ang faith mo sa Panginoon. Huwag kang magpapatalo. Sabi ng professor ko, hindi, pagsalitain mo siya. Hayaan mo maubos pagsalita niya. Tapos, alam mo ba, kung sino mananalo, yung huling magsasalita, ikaw ang mananalo. Sabi ng professor ko. Sabi ko, kumbinsido naman ako na ang Diyos tao. Nagkatawang tao, kumbinsido naman ako. Kasi sabi niya, kung Diyos siya, bakit siya namatay? Kung Diyos siya, bakit isinantabi niya ang kanyang damit? Saan niya sinampay? Saan niya inilagay? Kung Diyos siya, bakit pinabayaan niya sarili niya maghirap? Sabi ko sa kanya, alam mo, sabi ko, totoo na si Kristo ay nagiging tao. But, this is the truth. He is not a mere man. He is not an ordinary man, but He is more than a man. Sinabi ko sa kanya, hindi siya ordinaryong tao. 100% Diyos, 100% tao siya. Amen. Ipakita mo sa akin sa Biblia na sinasabi ng Scripture, si Kristo ay tao at hindi siya Diyos kailanman. Wala siyang pakita sa akin. Kaya, sabi ng Scripture na binasa po natin, ang sabi doon, siya ay kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas. Ibig sabihin, Jesus is God. Amen. At ang kanyang inalalayan ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Ano sabi doon? Saan na ba tayo? Siya ay kaningningan ng kaluwalhatian. Tapos, at kanyang inalagaan ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan niya. Anong ibig sabihin nun? Jesus is the sustainer of all things. Yung nilikha ng Diyos, hindi niya pinabayaan maging ang tao. Sinustain niya ito sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Kaya alam nyo, ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay napakadakila. Kung hindi tayo mahal ng Diyos, ora mismo pwede ka nang bitawan ng Diyos. Pwede na tayong mamatay. Because of the love of God, He is the sustainer of our life. Amen. Hindi lang siya sustainer. Ang sabi doon, nagawa niya ng paglilinis ng kasalanan. Anong ibig sabihin noon? Jesus Christ is the Redeemer of the world. Siya ang manunubos ng buong sanlibutan. In John chapter 16, chapter 3, verse 16 to 17, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and those who ever believe in Him shall not perish but have eternal life. God came into this world not to condemn the world but to save the world. Amen? Hindi niya tayo kinukundina sa ating mga kasalanan, kundi nais ng Diyos na tayo po ay iligtas. Amen? At naupo siya sa kanan ng kamahalan, sa kaitaas-taasan. Ibig sabihin, Jesus is the ruler of all things. Siya ang naghahari. Siya ang namumuno sa lahat ng bagay. Kahit ano man yan, kahit anumang rulers, title sa ibabaw ng mundo,
kahit anuman ang mga authority, kahit anuman mga principalities, walang pwedeng manaig sa ating Panginoong Jesus. Siya yung nagkahari, siya yung namamahala sa lahat. Amen. At sinabi po dito ay palibas ay naging higit na mataas kaysa mga anghel. Jesus is superior than angels. Mas higit na pinakamataas ang ating Panginoon. Ano po? Number 1, Jesus is the owner of everything. Number 2, Jesus is the creator of the universe. Number 3, Jesus is God. Number 4, Jesus is the sustainer of everything. Number 5, Jesus is the redeemer of the world. Number 6, Jesus is the ruler of all things. And number 7, Jesus is superior than angels. Amen? So yun ang nagpapatunay na pinakamataas ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Agree? Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ng Diyos. Letter B. Lahat ay luluhod sa kanyang pangalan. Kahit anumang klaseng uri ng nilalang, luluhod sa Panginoon. Kahit anong klaseng uri ng sakit at karamdaman, susurrender sa pangalan ng ating Panginoon. Ano sabi ng scriptures natin? Scripture, ang sabi doon, kaya siya naman ay itinaas ng Diyos at siya ay binigyan ng pangakong higit sa lahat ng pangalan upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa at ipahayag ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon at ikaluwalhati ng Diyos Ama. Amen. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord for the glory of God. Lahat yan, lahat luluhod. No? Dahil pinakamataas ang ating Panginoong Jesucristo sa lahat ng klaseng uri ng titulo, sa lahat ng klaseng uri ng pangalan sa ibabaw ng mundo. Walang hihigit sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Number 2, no? Number 2, ang pangalang nagliligtas. Pangalang nagliligtas. Ang sabi po ng scripture, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa sino mang tao sa buong mundo na ibinibigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Salvation is found in no one else. For there is no other name in heaven given to men. Walang ibang pangalan na ibinibigay sa silong ng langit at ng lupa para sa kaliligtas ng lahat ng sangkatauhan, kundi ang tanging pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Purihin po ang Panginoon. Letter B. Nagliligtas, no? O maliligtas ang tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Mamaya, makikita mo natin yan. Ano ba ang kaparaanan ng Diyos para kapag tumawag tayo, ay maliligtas po tayo. Dahil sinasabi ng kasulatan, maligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoong Jesus. Ang sino mang tumawag sa ating Panginoon ay maliligtas. Sapagkat ang pangalan ng Panginoon ay makapangyarihan sa lahat. Siya lamang ang makapagliligtas sa buong mundo. Siya lamang ang may kapangyarihan magpatawad ng lahat po ng ating mga kasalanan. Hindi natin kayang patawarin yung kasalanan natin. Kahit sa isang araw, 3 beses yung
kasalanan mo, i-times mo sa 365 days. Medyo mabait ka pa kasi 3 lang yung kasalanan mo. Oh, ikwenta nyo, sino magaling sa math? 3 times 365 days, ilan yon? 2,000? Mahigit. Kaya ba nating patawarin ang ating mga kasalanan? Hindi natin kayang patawarin. Only Jesus Christ can save us and forgive all our sins. Without the shedding of the blood of Jesus Christ, there is no forgiveness of sins. Number 3, ang pangalang makapangyarihan. Ibang klase ito. Pangalan makapangyarihan. Walang ibang pangalan. Kahit banggitin mo kahit sino. Ang pangalan lang ni Jesus ang pinaka makapangyarihan sa lahat. Basahin po natin sa Scripture, John chapter 14, 12 to 14. Pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito, sapagkat babalik ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa akin pangalan, ito'y aking ipagkakaloob o gagawin. Whatever you ask in my name, I will do it. Ano ang purpose ng Diyos kung bakit tinutugon tayo sa ating mga kahilingan? Number 1, upang maparangalan natin ang Diyos nating Amang nasa langit. Amen. Upang mapasalamatan ang Panginoon at mabigyan siya ng kapurihan sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kaya whatever you ask in my name, I will do it. Hindi siya kagaya ng tao na kapag mangako siya ngayon, bukas, magbabago yung kanyang kaisipan. Ay hindi, binabawi ko na yung sinasabi ko. Nagkamali lang ako. Pero ang Diyos, kahit kailanman, hindi siya kasing katulad ng tao na kapag nangako, pabago-bago ang kanyang isip. Tinutupad ng Diyos ang kanyang sinasabi. At kung ano ang kanyang sinasabi, ginagawa ito ng Panginoon. Amen? Ganon ka makapangyarihan ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Letter A, kapangyarihang magpalayas ng demonyo. Mark chapter 16 verse 17, ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Itong pinakamaganda sa lahat na challenge sa buhay ng isang Kristiyano, kapangyarihang magpalayas ng demonyo. Ang pangalan ni Jesus ay may kapangyarihang magpalayas ng demonyo. Kung bago-bago pa lang ako sa Church of Open Door International, 2 taon pa lang, kasi yung pastor ayaw magturo pag linggo. Maalis. Sabi niya sa anak niya, sabihin mo kay Kuya Marnold, siya na magturo. Ha? Hindi naman ako pastor, ba't ako magtuturo? Basta, sabihin mo lang, ganun. Tumatakas, taga Narbacan, Ilocos Sur. Taga Narbacan, tumatakas. Pag linggo yan. Iniiwan niya sa akin, sabi ko sa kanya, ang trabaho ko lang dito, mag-establish ng worship team. Bakit trabaho ko ba yung magpipreach o magtuturo? Pero lagi niyang sinasabi sa akin. At yun, na-establish ko yung prayer department kasi ang mga tao doon, 6 na pamilya lang, bali 7 kami, simba uwi lang sila, wala silang ministering involvement. Ganun lang, linggo lang. Walang Bible study, walang prayer meeting, as in, zero. Walang ministry. Tapos pinalakas ko yung prayer department, pinalakas ko yung Bible study, tapos yung evangelism, ako yung pinaka-head. So, 13 Bible studies isang araw, yung aking hinahawakan, 13 families. Doon lang mismo sa Oliveros, Balintawak. Oliveros Drive, Balintawak. Doon lang ako paikot-ikot. Tapos, maraming ginagawa ang Panginoon ni Himala. Kaya yung mga tao ay nagre-response, anong ginagawa nyo? Nagsishare kami ng salita ng Diyos, pinagpipray namin ng bawat pamilya para pagpalain ng Diyos. Ay, bakit sila lang? Kami din. Dapat lahatin nyo na kami dito. Isang apartment kami rito.
ipag-pray nyo kami. Kailangan namin ng panalangin. Pupurihin ng Panginoon. Tapos sabi, pagod na pagod, tutulog kami ni Sister Net, ay siguro mga alauna ng gabi, may tumatawag, Kuya Arnold, Kuya Arnold, Kuya Arnold. Maawa po kayo, tulungan niyo po kami. Ganun, ganun. Tama, sabi ko may tumatawag. Oo nga, linungin mo sa bintana. Sabi niya, tulungan mo po ako, yung kapatid ko na poses. Kasi 3 oras na, yung mga kapitbahay, hindi kaya. Pati yung pinaka-main door namin, natanggal. Natanggal talaga, ang lakas. Yung pinakamalaking tao, hindi kaya. Alam mo, parang parang pelikula, yung maraming tao na doon sa community, doon sa basketballan ko, ang daming tao. O madaling araw, sabi ko, anong nangyari? Tapos nakita ko actually nasiran ko na tong isang pamilya, nasiran ko ng Word of God, at itong napossess niyang kapatid, lalaki, si Jomar, ay hindi pa ganong uma-attend sa gawain, napossess. Hindi nila makontrol. So ang gulo, 3 oras. Tapos nung dumating ako, ang gulat yung mga tao. Sino yan? Kilala ko yan. Sabi na ganon. Si Arnold yan. Ay ganon. Tapos sabi ng isa, matatanda, apo ni Draculang sungot yan. Oo, kasi yung lolo ko, kilala sa lugar na yon dahil pag mga piyesta-piyesta ng mga barangay Apolonio, siya yung namamahala sa mga musiko. Mahilig sa musiko kasi lolo ko. Ang tunay na pangalan ng lolo ko, Candido Bukal Sirerio. Iyon yun. Tapos, ang forma nun, gustong-gusto niya si Dracula. Pati yung bigote, tabas ng bigote Dracula, nakasombrero, tapos nakamahabang coat, ganun yun, nakabota. Kaya, apo ni Draculang sungot yan. Sabing gano'n. Tapos alam nyo, sandali lang, bumunta ako doon, yung naposes, nakaupo lang, tapos niyakap ko lang, tapos pinray ko lang sandali. Ikaw, demonyo, lumayas ka sa pangalan ni Jesus, wala kang karapatan sa kanya. Now, get out! Tapos umalis na ako. Sabi nila, ganun-ganun lang? Parang binulong-bulungan lang ng ganun? Samantalang tayo, naghihirap tayo, 3 oras tayo rito nakibabuno, pambihira naman yan. Amen. Because there is power in the name of Jesus. Amen. Amen? Papalayas ng demonyo. Itong last month, October, kasi yung anak ko nag-OGT sa Libby, sa Eastwood, sa Coffee Bean Company. Nasa table group siya, admin. At praise God, nung Friday, natapos na yung kanyang OGT dahil kailangan po sa UST. Dahil hopefully next year ay graduating na po siya sa UST. Isama niyo po sa prayer yung anak ko si Abigail. At Monday to Thursday, umaalis kami ng maaga. Pero Lunes, coding ako, kaya 5 a.m., umaalis kami. At ang balik ko kagad sa bahay, mga bago mag 7 o mag-exactong 7. At one time, si Sister Net ay naglalaba doon sa itaas sa kwarto. At alam niya, nakarinig siya ng yabag ng tao doon sa hagdan namin paakyat. Sabi niya, Papa, andiyan ka na pala. Mag-ano ka na dyan. Kumain ka na dyan. May sinasabi siya na, tinatawag niya pangalan ko, Papa. Pero nagtaka siya, hindi sumasagot. Tapos, bumaba siya, tiningnan niya yung hagdan. Wala naman tao. Tapos nung pagdating ko, sinabi niya sa akin, talagang may umaakyat dyan sa hagdan. Talagang yung yabag mo, kuhang-kuha, kopyang-kopya. Akala ko nga ikaw eh. Tinatawag ko, ayaw sumagot, tiningnan ko, walang tao. Sabi ko, merong demonyo, merong evil spirit na nakakapasok sa bahay, akyat panaog sa hagdan. Akyat panaog sa hagdan. Sabi ko, kasi yung isang kalating bahay namin bakante, lahat ng mga kabinet, binuksan ko, pati sa baba, lahat, CR, binuksan ko. At nireview ko sa pangalan ni Jesus, ikaw, evil spirit,
Lumayas kayo sa pangalan ni Jesus. By the blood of Jesus Christ. Sabi ko ganoon. Wala kayong karapatan sa lugar na ito. Ginasout ko. Nag-declare ako. Nag-declare ako ng tagumpay sa pangalan ni Jesus. At mula noon, sabi ko, may narinig ka na bang umakyat? Wala na. Wala na. Amen? Amen? Nung bago po mag-pandemic, na ikwento ko rin minsan dito, ay yung Diego Silang ay mayroong isang apartment na meron daw evil spirit. Umalis yung mga nangungupahan. Sabi ng isang residente, baka pwede nyo kaming tulungan. Kasi may nanggugulo rito eh. Natatakot na yung mga tao at saka umalis na yung mga nanirahan diyan sa apartment. So, galing kami ng Kupang, pinunta namin, si Brother Emil, ako, si JB, si Julius, kasama rin. No? At alam niyo, doon pa lang sa hagdan, no? Hindi ko maiangat yung paa ko at kinakapos ako ng hininga. Parang mapuputol hininga ko. In Jesus' name, lumayas ka. Ang tindi, ang lakas ng evil spirit. Ang dami. No? Yan, sina Brother Emil, nakikita nila yan ng evil spirit. No? Nakita nila yung lagusang kung saan. Talagang yon, kinas out namin. At mula noon, hanggang ngayon, wala nang nanggugulong evil spirit. Because there is power in the name of Jesus. Amen. Meron tayong kapangyarihan na pwede nating gamitin. We have all the power of God in our disposal. Pwede nating gamitin yon. Amen? Para palayasin ang masamang espiritu, maging ang demonyo. Letter B, kapangyarihang magpagaling ng may sakit. At gagaling ang may sakit sa pamagitan nila ng sakit na papatungan nila ng kamay. Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pila o ginto, ngunit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret, sabi niya, tumayo ka at lumakad. Hinawakan niya ang kanyang mga kamay at ang kamay ang lumpo at itinayo. Noon day, lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki, palukso itong tumayo at nagsimulang lumakad. Pumasok siya sa templong kasama nila habang naglalakad at lumulundag ng papuri sa Diyos. Alam, pag binasa niyo ito sa chapter 3 ng Book of Acts, ito yung tinatawag nating beautiful gate sa templo. At nakita nila itong lumpo na namamalimos. At tumingin siya kay Pedro at ang pagtingin niya ay parang nagkaroon siya ng pag-asa. At nakita ito ni Pedro, sabi niya, silver and gold I have none. Pero mayroon akong pwedeng ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, tumayo ka. Amen? At ano nangyari? Tumayo yung lumpo, pinalakas ang kanyang tuhod at bukong-bukong at naglulundag siya at nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Amen? Ang pangalan ni Jesus ay may kapangyarihang magpagaling ng may sakit. Alam nyo, ilang beses ko na ito naranasan. Meron akong sakit at karamdaman. Pero, inilelay hands ko yung sarili ko, pinagpe-pray over ko. Gumagaling ako because of the name of Jesus Christ. Amen? Maging bawat isa sa atin. No? Pwede mong ipag-pray ang sarili mo. Pwede kang pagalingin ng ating Panginoon. Ano man yung sakit mo na yan, ano man yung karamdaman mo na yan, sapagkat ang Diyos ang dakilang manggagamot natin. Amen? Purihin po ang ating Panginoon. Letter C, kapangyarihang masagot ang pananalangin. Marami po tayong kahilingan sa Diyos. Tama po ba? Marami tayong mga prayer requests. Pero tandaan po natin, ng salita ng Diyos, ang pangako ng Diyos ay sinasanay tayo ng Biblia upang tingnan po natin
ang mga bagay na nangyayari sa buhay po natin, no, ito man ay problema, tingnan natin na ito po'y naaayon sa perspektibo ng Diyos sa pananaw ng ating Panginoon. Sabi doon, sa araw na iyon, hindi na kayo kailangang magtanong sa akin. Pakatandaan ninyo, ano mang hingin ninyo sa Ama at sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya at sa aking pangalan. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Humingi tayo sa Panginoon. Alam nyo, ang kasagutan ng Panginoon, dati 3, ngayon 4 na. No? Sabi niya, yes, no, wait, and I have something better for you. I have a good plan for you. Meron akong magandang layunin sa inyo. Sapagkat ang Diyos, kahit kailanman, hindi siya tumutugon ng panalangin natin na hindi naaayon sa kanyang kalooban. Dahil pagka ganon ang mangyayari, ikakapahamak po natin. At ayaw ng Diyos na mapapahamak po tayo. Because the ways of God and His will are perfect para sa kanyang mga anak na tunay pong nagtitiwala. Kaya kung tayo ay humihingi na napapaloob, ayon, we have to see to it that it is in the accordance of the will of God. At ipagkakaloob sa atin ng Diyos ang lahat ng ating kahilingan. Amen? Purihin ang ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos. Pangalang makapangyarihan. Ano pa? Pangalang nagliligtas. Number 3, ang pangalang makapangyarihan. Ito po yung mga tanong. Ayan. Ikaw ba ay may relasyon sa Diyos? Ikaw ba ay may relasyon sa Panginoon? Say amen. Dahil ang pangalang makapagpapagaling, ang pangalang makapagtutugon sa lahat ng ating panalangin o makasasagot sa lahat ng ating panalangin at ang pangalang higit na mataas sa lahat ay pwedeng mangyayari. Pwedeng mangyayari po sa bawat isa sa atin kapag meron tayong totoo at tunay na relasyon sa ating Panginoon. Amen. In the book of Ephesians, chapter 1, verse 20 to 21, and chapter 2, verse 6. Tandaan mo natin, ito po yung pinakamataas na position natin kay Kristo. Sabi niya, in Jesus Christ, we are seated in the heavenly realms, above all rule and authority, power and dominion, and every title that can be given, not only in the present age, but also in the one to come. Ano pong ibig sabihin po nito? If we are seated with Christ in the heavenlies, then it follows that like Jesus, we are untouchables. As far as the enemy's ploys are concerned, we are most secure in our position with Jesus Christ. Nakaupo tayo, nakasama ni Jesus doon sa kanyang trono sa kalangitan. Dahil siya'y makapangyarihan, kahit anumang ruler, kahit anumang authority, kahit anumang power, kahit anumang dominion, makapangyarihan higit sa lahat ang Panginoong Hesukristo. At walang po pwedeng kakanti sa iyo. Walang po pwedeng mananakit sa iyo. Walang po pwedeng gagalaw sa iyo. Sapagkat higit na mataas siya sa mga rulers, sa mga principalities, sa mga authorities, at ganoon din sa spiritual wickedness o spiritual darkness of this world. Napakapangyarihan niya. Walang pwedeng manaig sa pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Amen? Walang gagalaw sa iyo, walang kakanti sa iyo.
Sapagat ito yung position po natin kay Kristo. Nakasama niya tayong nakaupo doon sa kalangitan. Na tayo po ay pagtatagumpayin ng Panginoong Kristo sa lahat, sa anumang bagay sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Na kapag magkaroon tayo ng salubing, mapanghawakan natin ang salita ng Diyos, kapag magkaroon po tayo ng mga kaloob na maaari nating hilingin at gagamitin po natin upang magtagumpay tayo sa ating Panginoon at magkaroon po tayo ng tinatawag na sinasanay tayo ng salita ng Diyos upang tingnan natin ang mga bagay na nangyayari sa buhay ho natin ayon sa perspektibo ng Diyos, then mananaig po tayo kahit sa anumang klaseng uri ng problema. Magkakaroon po tayo ng kumpiyansa sa salita ng Diyos at magtatagumpay po tayo. Amen! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po itong mayo, tayo po ay magpapasalamat sa ating Diyos na buhay.